Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 22 ng The Most Notorious Stalker Runs the World's Greatest Clan. At kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Nagsisimula ang labanan nang tawagin ni Noel si Alma gamit ang kanyang link skill para humingi ng tulong laban kay Koga. Nakapagtataka, mabilis na dumating si Alma at agad na tinanong kung papatayin na ba niya si Koga. Nagdalawang isip si Noel dahil alam niyang malakas si Koga at maaari pa itong magamit sa hinaharap. Kahit na alam niyang kayang talunin ni Alma ang kalaban kapag tinulungan niya ito. Gayunpaman, dahil limitado ang kanyang mga kakayahan, matapos maubusan ng lakas mula sa naunang stimulant, nagpa siya si Noel na masyadong delikado ang tangkang pagkuha kay Koga ng buhay. Kaya't inutusan niya si Alma na patayin na lamang ito. Habang naglalaban sila, umatake si Alma kay Koga at ipinahayag ang kanyang katapatan kay Noel. Tumugon si Koga na hindi siya pumapatay ng babae. Ngunit tinanggal ni Alma ang pahayag na ito, sinabing ang pagtingin sa kasarian bilang basehan ng laban ay nagpapakita lamang ng kahinaan. Ang kanilang palitan ng mga salita ay naging matinding laban ng mga kakayahan. Ginamit ni Alma ang Axel Quintuple, isang kasanayang nagpapabilis ng kanyang galaw, na halos parang tumatapak siya sa hangin upang mas mapabilis ang kanyang pag-atake. Pagkatapos ay ginamit niya ang Perfect Throw, isang scout skill na ginagawang tiyak ang pagtama ng kanyang mga sandata sa target. Ngunit sinagot ito ni Koga sa pamamagitan ng Aoka Kuroisaki. Isang kasanayang lumilikha ng malawak na mga slash para protektahan siya mula sa mga pag-atake. Sinimulan din niyang gamitin ang Meikyo Shisui, isang kasanayang nagpapatala sa iba pang pandama habang nakapikit ang mga mata. Kaya't nakakabawi siya kahit na nawala ang kanyang paningin dahil sa flash grenade ni Noel nung naglaban sila. Nabigla si Alma na naidepensa ni Koga ang lahat ng kanyang atake sa kabila ng kahinaan nito. Habang pinagmamasdan ni Noel ang laban, napansin niya ang kakayahan ni Koga at humanga sa kasanayan nito. Unti-unting nawawala ang bentahe ni Alma habang matagumpay na nadedepensahan ni Koga ang sarili na tila sila'y magkasintindi sa lakas. Gayunpaman, ang inggit ni Noel ay lalong lumalalim habang ikinukumpara niya ang kanyang sariling kahinaan sa labis na kakayahan ni Alma at Koga. Naalala niya ang pagsasanay na ibinigay ng kanyang lolo na nagsasabing maaari siyang maging isang mahusay na seeker kahit na siya ay isang talker, isang klaseng itinuturing na mahina sa labanan. Sa kabila ng mga kasanayan ni Noel, tumitindi ang kanyang pagkadismaya. Alam niyang hindi siya aabot sa antas ng lakas na taglay ni Alma at Koga. Itinuon ito ang kanyang determinasyong lumakas sa pamamagitan ng pag-uutos at pagkontrol sa mga pinakamalalakas na mandirigma, kaysa umasa lamang sa sariling kakayahan. Habang nagpapatuloy ang laban, inamin ni Alma ang lakas ni Koga at nagdesisyong gumamit ng mas maduming taktika, nilagyan ng nakakamatay na lason ang kanyang punyal gamit ang kanyang dugo, isang scout skill na tinatawag na blood poison. Nang makita ni Koga ang determinasyon ni Alma, nagpa siyang tapusin din niya ang laban ng walang pag-aalinlangan. Ngunit bago pa muling magtagpo ang kanilang mga sandata, tumira si Noel ng flash sa kanyang baril upang ihinto sila, nagbabala na papalapit na ang military police. Kahit nabigo, sumunod si Alma sa utos ni Noel na umalis, at si Koga naman ay pumayag din upang maiwasang mahuli, bagamat hindi siya masaya. Habang papaalis, sinabi ni Noel kay Koga na may sasabihin pa siya sa kanya. Kalaunan, nagulat si Koga kay Albert, ang kanyang amo. Sa una, tila walang pakialam si Albert sa kabiguan ni Koga, binanggit na isa lamang seeker ang kanilang target at hindi naman mahalaga kung hindi ito napatay at ibinunyag niyang patay na ang dating kliyente nila ng pinuno ng Mintz Village, kaya't natupad na rin ang kanilang obligasyon. Bahagyang nabunutan ng tinik si Koga, ngunit nagbago ang tono ni Albert at pinaalala kay Koga na ang pagbaliwala sa mga utos ay may kasamang pananagutan. Upang idiin ito, iniabot ni Albert kay Koga ang isang regalo, isang kahon na naglalaman ng pugot na ulo ni Miguel, ang dating amo ni Koga, na pinatay bilang parusa sa mga kamalian ni Koga. Labis na nayanig si Koga sa eksena at nangako kay Albert na hindi na siya magkakamali sa susunod. Bago umalis, iniabot ni Koga ang mensaheng galing kay Noel,
nabalak ni Noel pabagsakin ang pamilya Gambino at hinahamon si Albert na kung gusto niyang patayin siya, siya mismo ang pumatay sa kanya. Laking galit ni Albert sa mapangahas na mensahe ni Noel, kaya't sinampal niya ang kutsilyo sa mesa at inutusan ang kanyang tauhang si Reyes na tipunin ang kanilang puwersa. Galit na galit si Albert sa katapangan ni Noel na hamunin siya ng harap-harapan, kaya't nangakong hahanapin at pababagsakin niya ito. Pinipilit na ihanda ang kanilang puwersa para sa nalalapit na laban kay Noel at sa kanyang mga kaalyado. At dito nagtatapos ang chapter 22 ng The Most Notorious Talker Runs the World's Greatest Clan. Gusto nyo ba ng part 23? Mag-comment na! At hanggang sa muli, paalam.